Ito, inireveal na nga at malupit itong mapapanood nyo na video ngayon mga banateros, mga kabiyaya. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po ang aking Facebook page sa JG Banateros, aking TikTok account na JG Bara. At syempre, yung second channel natin na may kita nyo dyan sa description, yung JG Banateros. So yan po yung second account po natin or channel natin sa YouTube, yung JG Banateros. Iba't ibang mga video po ang inyong mapapanood dyan. At syempre, pakidami na rin po ang buong Banateros Brothers, SMNI. At maraming salamat sa pagsuporta nyo kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilyang Duterte. So itong video na to ay dapat nyo hong mapanood dahil grabe, sobrang tindi ho ng mga malalaman at mga ito po ay talagang may matututunan tayo at maliliwanagan ho tayo sa usaping politika. Alam naman ho natin na grabe, matindi ang nangyayaring politics issue dito sa bansang Pilipinas. At kapag hindi tayo masyadong kumawala at magpadala lamang tayo sa mga salita, lalong-lalo na ng mga buhaya dyan, nakakala mo ay sobrang antitino at ang lilinis, mapapaniwala agad tayo. No? Pero dapat ay tayo ay kumawala doon at talagang aralin or tayo mismo yung maghanap ng katotohanan. At dito sa bidyong to ay dito nyo po malalaman ang tunay na mga sagot at tunay na balita mapatungkol sa politics world. So ito po, at panoorin po natin. Lalabas po yan dyan sa screen. Prof, nabanggit po ng Malacanang na ang sinusuportahan nila ngayon. Di ko alam kung tama ba ito na meron silang paniga na. Considering ang daming mga debate sa usaping legal, ito pong paksyon ni Senador Win Gatchalian at ginamit din ito ni Senador Win Gatchalian na rason during sa kanyang press con after nung kanyang pagkakahalal na aprobado ako sa Malacanang pati sa Kamara, suportado itong paksyon namin. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? Medyo ngayon lang ito nangyari na nagkaroon ng pagsusog ng Malacanang sa mga kung sinong nahalal sa posisyon. Usually naman kasi may interbranch courtesy at hindi dapat nanghihimasok ang Malacanang sa pagpili ng kung sinong magiging pinuno ng Senado. Yung Kongreso, pwede yun dahil magkasama sila dun sa branch na tinatawag nating legislative. So, ano ang sense noon? Dahil pinapanigan siya, syempre mas matibay ngayon yung grupo ni Senator Gatchalian kasi naandyan ang Malacanang. Opo, lagi pa naman nilang sinasabi na walang pakialam daw yung Malacanang, pati ngayon sa impeachment Tapos may mga pahaging si Yusek Claire Castro, 'di ba? Na akala ko ba walang pakialam, pero bakit nagbibigay pa rin ng komento na pwede namang sabihin no comment kasi separate yan sila, yung trabaho ng Senado. So, parang form din na yung mga ganyan na mga pahayag po, Prof. Oo, Admar, yung pagkilala sa pamumuno ni Senator Gatchalian, lumabas yun a few minutes after na nagkaroon ng paghahalal sa plenaryo, no? Kahit na questionable, kahit na may mga issues sa teknikalidad, nakita kaagad nating pumasok si Yusek Claire at sinabing sinasang-ayunan ng Pangulo ang nangyayari sa Senado. Pwede siguro Konektado sa impeachment or sa flood control anomaly investigation? Konektado sa impeachment or sa flood control anomaly investigation po? dahil sa flood control. Pero may isang medyo nakakabahala na linabas nila, yung isang resolusyon na nung nagkaroon ng pagpapalit, immediately may amendment of the rules to designate a presiding officer for the impeachment court. Makikita mo na sa tingin ko, balanse ang importansya niyan dalawa. Mahalaga sa palasyo yung flood control dahil yung naratibong
hinahanap ng taong bayan kung sino ang mastermind, at yun ay papalapit ng papalapit, at narinig nga natin yung sinabi ng 18 Marines, no? Importante rin yung impeachment kasi ang punot dulo ng lahat na ito ay maalis si BP Sara Duterte sa contention ng 2028. So wala namang kinalaman si BP Sara Duterte dun sa flood control, pero nakita natin dun sa paggalaw, merong isang resolution na immediately pinasa, at yun isa sa tabi yung constitutional requirement na ang presiding officer ay ang Senate President sa impeachment ng Vice President. Opo, napuna rin po yung mga pahayag ng mismong nasa isang paksyon, halimbawa sa mga pahayag ni Senador sa paksyon ni Senador Win Gatchalian, ni Senador Erwin Tulfo ata, and Senador Ping Lacson ba yun, na magkaiba yung kanilang interpretasyon. Yung isa Senate Pro Tempore, yung isa Senate President. Nakikita nyo ba na patunay ito na kahit sila parang hindi talaga sure or talagang ginawa lang nila ito, nagbabakasakali lang nila na tanggapin, Prof? Alam mo, Admar, the fact na hindi sila naghalal ng Senate President, alam nila may problema sila. Kasi nag-call ka ng vacancy of all chairs, no? Vacant. Unang-una ang mali doon, makikita natin doon sa roll call, 24 yung tinawag. Doon sa 24, kung 24 ang tinawag mo sa roll call, ano ba ang majority? Ang majority noon 13, hindi 12. Hindi rin sinabi doon sa roll call na wala doon si Senator De La Rosa o wala doon si Senator Jinggoy Estrada. Minention yung 24. So technically, ang kanilang total na miyembro sa roll call ay 24. So paano nagkaroon ng majority na 12? Yun ang isang problema doon. Pangalawa, makikita mo, papasa-pasa sila dyan, hindi nag-oath ang majority floor leader. So paano mo madidispense lahat ng binibigkas ng majority floor leader? Hindi siya nag-oath. Ang nag-oath lamang si Pro Temp, si Sec Gen at saka si OSA. Yun lang. Yun nga pag-o-oath ng Pro Temp, may problema pa doon kasi hindi nila maintindihan kung acting Senate President ba o Senate President, kasi klarado ang rules. Walang acting na position, may acting lamang kung namatay, may sakit, may ilang reiteration doon na sinabi sa rules nila. So clearly, maling-mali. Diyan sa picture ninyong yan, ang nag-a-administer ng oath, sinabi nila the most senior, no? But in the process that he was administering oath, he still remained the minority leader. So maraming technical issues. Ako yung sumasaludo doon sa SecGen at hindi siya naging parte ng circus, no? At sinabi niyang he will not call the roll, at yung si Attorney Garcia nga ang nag-call the roll, at makikita mo doon sa calling of the roll, ang huli niya Senate President Alan Peter Cayetano. So, kung i-review mo yung buong video na yan, ang daming pagkakamali na ginawa na nakakalungkot dahil sa kagustuhan nilang mapaltan, pwede namang maghintay sila pagdating na ng July 27 ng umaga para mapaltan, no? Kisa yung nag-adjourn na, kasi may sulat na nun si Senate President Cayetano, nag-adjourn na pero ininsist pa nila na magkaroon pa ng ganyan. So, nakakalungkot kasi imbis na mag-focus tayo, biro mo pagdating pa ng July 6 sa impeachment court, magigirian pa sila kung sinong presiding officer. Tapos meron pa na letter na mag-work from home nung kahapon. Tapos meron pang letter na hanggang alas 10 lang.
Mm-mm. Kala ko ba work from home na tapos hanggang alas 10 lang. Oo. Tapos hindi rin ito tumutugma doon sa naging komento ni Senador Erwin Tulfo doon sa kanyang yung post niya tungkol doon sa pintor na ganito ganyan. Tapos Oo. sasang-ayon sila sa work from home. Ito yung mga parang hindi nagtutugma po, Prof. Alam mo, ang pinakamaganda sana nilang tingnan para hindi naman naipit ang mga kawani ng Senado, natatandaan niyo yung maze? Ito nung panahon ni yung pagtutunggali ni Senator Neftali Gonzales at Senator Ernie Maceda, may kumuha ng maze, yung linalagay. Kung wala kang maze, walang session. Pero dito, wala siguro nakaisip noon, pero nakakaawa yung mga empleyado ng Senado na willing namang magtrabaho dahil ang sabi nga nitong Gatchalian-led group, kailangan magtrabaho dahil magkano daw milyon-milyon ang nauubos kung hindi sila nagtatrabaho. And yet, nakita mo, nag-work from home, tapos nung nakita nila nakapasok yung grupo ni na Senator Cayetano, bigla na lang sinabi na hanggang alas 10 lamang, no? Nakakalungkot kasi kahit nagkaroon ng hearing, ang sinasabi nila, hindi daw tama yung hearing na yan kasi walang minutes, walang, parang walang nangyari, no? Nakakalungkot ito dahil trilyon na pondo ang nawawala na kontribusyon ng taong bayan. Hindi ba dapat yan talagang head-on na pag-usapan? Dahil hanggat hindi yan na iaayos, ang taong bayan, sa tingin mo kaya, mas gugustuhin nating magbayad ng ating mga buwis, no? Kung ang buwis natin napupunta kung saan-saan, bakit tayo papayag ng ganyan hanggat hindi tayo sinasagot? Ano ba talaga nangyari sa ating pera? Tsaka yung kanilang ipinasa agad na rules sa impeachment, yung pag-amyenda, patunay ba yun na, Prof, na kinikilala pa rin nila na Senate President itong si Cayetano? Kasi sabi doon na parang pwedeng humalili in case na wala. Well, kasi sa tingin ko, mahihirapan yung grupo ni na Senator Gatchalian maghanap ng presiding officer. Dadalwa lang ang abogado dyan, si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam kung tatanggapin si Senator Chis Escudero ng inalsan niya para siya ang maging presiding officer, no? Alam rin naman natin ang kakulangan sa eksperyensya ni Senator Kiko Pangilinan. So, hindi ko alam kung ano itong ginawa nila na inopen nila. Kasi pag inopen mo yan at hindi ka sumunod sa saligang batas, ibig sabihin, meron silang papaboran. O merong inunumbra ang Malacanang para maging presiding officer. Yun ang nakakatakot. Opo. Tsaka isa din sa mga napuna, grabe yung mga netizen, no? Kasi sila yung nakakita. Matatandaan nyo po, nagpaliwanag po itong si Mig Zubiri bago lang matapos ang Mayo sa isang parang message yata doon sa Bukidnon na talagang nagalit siya doon sa pagtatraidor daw sa kanya, no? Pero napansin nila na yung isa sa mga nagtraidor sa kanya kasi 'di ba ang pumalit sa kanya ay itong si Senador Chis Escudero, nakita nila unang kabilang sa mga nagyakapan pa na gano'n na yung mga gano'n pong mga klase ng mga pahayag na para bang walang prinsipyo na akala ko ba merong tapos ganito bigla na lang ano pong paliwanag doon, Prof? Alam mo, Admar, kasi yung pagiging traidor, sa tingin ko simula pa ng kasaysayan ng Senado, may mga ganyang elemento. Kasi nga, kung hindi na masaya ang iyong mga kasamahan, di ba nga ang Senate President serves at the pleasure of their colleagues, no? Kung ang colleagues niya mahigit sa majority, ayaw na sa kanya. At tumayo ng call for the declaration of chairs to be vacant, wala tayong magagawa doon. Talagang ganun ang hugis at hubog ng senador, ng legislative body.
you serve at the pleasure of your colleagues. Meaning, pag hindi mo na pagbigyan, pag merong medyo hindi kayo nagkasundo, nagsisimula doon, no? Mahirap maging Senate President kasi kung titingnan mo yan, 24 republics ang Senado. May iba pa nga dyan, mas mataas pa ang nakuhang boto kisa sa Pangulo, no? Yung mga previous na Pangulo. So makikita natin na it's very hard to operate that way. Itong administrasyon na ito, katulad na rin ang sinabi ko sa inyo noon, 4 na ang naging Senate President. Diyan sa 4 na yan, parating merong magtatakwil, parating merong magtatraidor, dahil hindi nila nagugustuhan o hindi sila napagbigyan ng pabor. Ganun talaga yun eh. May tinatawag na log rolling, may tinatawag you scratch my back, I scratch yours. Ganun talaga yung deliberative body. Nawala na sa atin yung mga panahon na elder statesman. Pag sinabi ng elder statesman na hindi, ganito ang ating pag-uusapan, they talk among themselves. So, isang napakahirap na desisyon na dinaanan ng Senado ay yung pag-alis ng US bases sa atin. Pero nakita nyo, rinespeto ng bawat isa ang kanilang posisyon, pero dahil may majority at the time I think the Senate President had to break the tie. So Senator Salonga had to make that crucial decision. At nakita natin doon, kahit na nagrally si President Cory Aquino na pabor sa extension ng base militar, tinanggap niya yung desisyon ng Senado. Ganun talaga sa demokrasya, hindi mo talaga makukuha ang kabuuan dahil parating merong magsasalita na ayaw. Ang problema lamang dito sa binagkas ni Senator Mig Zubiri, kung galit siya doon, bakit all of a sudden? Tama ka, no? All of a sudden, hinayapos niya si Senator Escudero. Siguro pinapakita niya rin na mahalaga si Senator Escudero kasi kung hindi lumabas si Senator Escudero sa plenaryo, walang mangyayari doon sa session nila nung isang araw. Pero hindi na rin siguro nagtataka yung ating mga kababayan na ganyan talaga yung politika. Kasi kung matatandaan mo, viral din ito, Prof, no? Yung tatay mismo ni Senador Mig Zubiri na gusto sanang hawakan, itaas yung kanyang kamay, tapos hindi itinaas yung kamay ni kumbaga, kasi malinaw kung titingnan mo yung video, parang alam ko naman na napansin siya kasi sila lang dalawa nandoon Tapos hinawakan pa ng tatay niya yung kamay ni BBM during that time, hindi pa rin siya pinansin. So kumbaga, in short, sabi ng mga netizen, parang binastos. Pero sa kabila nito, ito pa rin yung nangyari po, Prof. So ganyan talaga ang mga politiko. At hindi siguro ganyan. Nabubukod tangi itong 19th and 20th Congress under the Marcos administration kasi it's a reflection of the leadership. Kung ang leader, ang pinuno ay ganyan, siyempre ang mga iba, kung nagagawa yan ni Pangulo, bakit hindi natin gawin? Nakita naman natin kung paano ang nangyari doon sa flood control between the appropriations chairman at saka the speaker. Nakita rin naman natin yan sa Finance Committee ng Senado at ng Senate President. Kaya nga naalis si Senator Zubiri, no? Hindi lang pinag-usapan kung gaanong kalaki yung insertion, pero kasama siya doon. Kaya nga pag tinitingnan natin yung problema ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa pwedeng si Speaker Martin Romualdez lang ang sisisihin dahil may counterpart sa Senado. Ganon din yung pagkaalis kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya, pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival. Kung ikaw ay may kaso at may pahinto na makukulong ka, hindi katulad ni Senator Estrada. Nakikita natin sa reaksyon ng taong bayan na mas matibay pa si Senator Estrada dahil wala naman yung kanyang kaso, pero talagang sumama siya. Ito,
talagang humingi ng ayuda at yun nga, ang kondisyon sa kanya, tumawid siya. Kaya tumawid. Ngayon, merong mga usap-usapan na tatawid. Hindi mo naman pwedeng gawin yan dahil nag-adjourn si Jenna unless magtawag ng special session. Naririnig natin na merong mga bulong-bulungan na mag-i-special session. Ito ay pambabastos rin sa proseso ng Kongreso kasi ang special session tinatawag lang because of the urgency of certain bills that need to be passed. Kunyari, may supplemental budget. Kunyari, ang mga tax measures na gusto nilang bigyan ng kaalawanan ang Pilipino. Pero kung magtatawag ka ng special session para lamang magkaroon ng bagong mayorya sa Senado, maling-mali yan kasi kailangan mag-agree ang House of Representatives. Ano ba yung i-special session natin, no? At pag umagri dyan ang House of Representatives, nakikita natin na ang ating administrasyon, itong Marcos administration, ay talagang walang scruples. Gagawin at gagawin, babalik ta rin at babalik ta rin para masunod ang kanilang kagustuhan. At pag yung special session ay natuloy, mahirap nating tigilan ang CONAS, ang CONCON, kung anumang amendment ng Constitution o kung anumang gusto nilang gawin para sa 2028. Sunod-sunod yan eh. Pag nakalusot yung special session na tinatawag, nakakabahala is the right word. Nakakabahala kung mangyari yan. Opo. Yung mga lilipat pa ba rito mula sa, halimbawa, kung meron man, sa panig po ni Senator Alan Peter Cayetano, if ever man po, kagaya ng ginawa ni Senador Cheese, hindi sila lumipat dahil sa natakot sila na baka mawalan sila ng suporta dahil sa pressure sa kanila na baka sila makulong. Yes. Admar, I mean, let's call a spade a spade. Lumipat si Cheese Escudero dahil sa kaso na naka-file na, di ba? Hindi yan, at doon ako nalulungkot dahil ang ganda ng ganyang pagdepensa doon sa hindi pagtawag kaagad ng impeachment. Talagang pinanindigan niya yun. Pero sa isang iglap na wala yon at nakita mo ang reaksyon ng taong bayan, ang pagkasabi sa akin may isa o dalawa pa nalilipat, no, para maging majority talaga yung grupo ni Senator Gatchalian. Hindi nila pwede yung gawin ngayon unless magtawag ng special session. Pero special session to reconstitute the majority is not one of the conditions laid out by our Constitution to call for a special session. Kaya nga ang sinasabi dyan, kung hindi tumawid si Senator Escudero, si Senator Cayetano could have held on to the position for the next 2 months, which would mean June, July. At sa umaga ng pagbabalik ng sesyon sa Senado, dun magkakaroon ng usapan kung sino talaga ang majority, no? Kaya nakakalungkot ito kasi last minute yung ginawa at talagang the word being used by ng mga Pilipino ay traidoran dahil talagang tumawid. At yun klarado, hindi naman tumawid para sa benepisyo, tumawid para hindi makasuhan. Prof, magtataka pa ba tayo? Pagtatakan pa ba natin if ever man? Kasi nasali na yung pangalan niya doon sa donors niya, yung issue doon, reklamo, pati yung pangalan din niya sa issue din doon kay Speaker Romualdez, nasa preliminary investigation. Pag ito po ay mawala bigla, alam na. Oo naman. Hindi ka naman tatawid ng ganyan na biro mo last minute ng last day of session. Hindi ka tatawid ng ganyan kung hindi napakalaking pabor ang binigay sa iyo.
Sa taong bayan, tingnan po natin kung bigla na lang nawala yung kaso o nag-file ng kaso pero napakalambot at madali kang maalis, alam na po natin yan. Hindi naman kasi basta-bastang nangyayari yan out of the blue. Tsaka, Ganon rin doon sa isang tatawid. May isa pang tatawid kaya at yun ay kakasuhan rin o kinasuhan na. opo, kasi dito po sa panig po ni Senador Alan Peter Cayetano, karamihan ata sa kanyang paksyon, may raming kinakaharap ng mga reklamo at irereklamo at meron na pong kaso. So ito ay hindi na patungkol sa bahala na walang sumama yung aking imahe dahil sa pagtraidor ko, paglipat ko, para na lang na hindi ako makulong. Yan talaga yung malinaw po dito, Prof. Oo, Admar. Sa tingin ko, hindi sila, dahil may pinanggalingan na si Senator Revilla at si Senator Estrada, kaya nilang labanan, no? Kung ikukulong kami, nakulong na naman kami, pero kay Senator Jinggoy, dun sa tatlong kaso, no, yung dalawa, acquitted siya doon. Ito na lang isa, no? At itong mahina, dahil ang claim niya talaga, wala siyang insertions na ginawa sa 2025 budget, no? Itong iba, ito pa yung datihan dahil nga hindi nagpakatotoo ang administrasyon, nahahanapin nila. It took 9 months where a new budget has been passed. So tinitingnan uli sila, no? Yung dun sa sinabi mong sa grupo ni Senator Cayetano, sa grupo ni Senator Cayetano, pilit at pilit itong administrasyon na ito, lalo na ang ombudsman, humanap ng kaso para malesen ang nasa grupo ni Senator Cayetano. Alam mo, ang nakakalungkot, pag inisip mo, ang majority pala ngayon ay 12. Imaginein mo anong effect yan pag nagkaiba sila ng definition nila sa 2/3 of all members. Diba? 2/3 of all members, 16 to convict. Kung ang sabihin nila, 2/3 of all members, yung all members na walang kaso, walang ganyan distinction sa ligang batas. Kaya itong desisyon na ginawa ni Senator Chis Escudero at ang kanilang sinasabi na ang 12 is majority, that opens the gates for the interpretation and reinterpretation of 2/3 of all members. Yan ang nakakatakot. Opo. Dito naman po sa isyong sino ba ang lalapit sa korte? Sa tingin niyo po yung dalawang paksyon na po na ito, Prof. Kasi alam mo, Admar, hindi justiciable yung issue Unless nga gamitin nila yung interpretation sa Avellino, no? Yung Avellino, hindi naman pwedeng gamitin yan ngayon dahil hindi naman continuing ang Senate session. Pag yun ang ginamit, siguro depende sa petition, no? Pero sa tingin ko, sa daming kasong nakabinbin sa Senado, ay sa Supreme Court, hindi ko alam kung magiging prioridad yan. Still, ang tingin ko, it's a political issue that is entirely left to Congress. Now, can we get Senator Cayetano and Senator Gatchalian to sit down? Sila lang dalawa. Huwag na yung may mga amuyong pa. Sila lang dalawa. For the sake of the institution, what do you do? Because definitely the group of Gatchalian still believes that ang Senate President is si Cayetano. No? The fact na wala silang hinalal na Cayetano, na Senate President, si Cayetano pa rin ang Senate President. Paano nila remedyohan yan? Sa tingin ko silang dalawa ang mag-usap. Hindi mo na kailangan yung the likes of Sota and Lacson or yung dalawang magkapatid na Tulfo, no? Kasi talagang binabalahura ang Senado. Nakita mo naman ang mga salitang ginagamit, no? Palakol, Pulpul.
I mean, these words were never used in the Senate. Proud na proud ako nung kami pioneer staff ng pagbubukas ng Senado. Ngayon, yung naririnig kong salita, napakasakit dahil nung nag-umpisa ang Senado, hindi nila nakita ang hirap namin para lang mapatakbo yung Senado. Dahil wala namang building nun ang Senado, naka-occupy lang kami dyan sa National Museum, no? Ang library namin nasa boiler room. So napakahirap nung ginawa namin para mapatakbo, pero kung maririnig mo ang mismong senador nagsasalita ng ganyan, parang ang feeling nila sila lang eh. Alam mo, ang Senado, noon pa yan. So, tandaan nyo naman ang kasaysayan ng Senado, ang mga dumaan dyan, no, ang mga nagtrabaho dyan. Naaawa ako dun sa mga empleyado ngayon kasi naiipit sila. At biro mo, ang sabi na, kung sinong a-appear sa Lunes, kung ayaw niyong umapir, di wala kayong trabaho. Hindi ho, ganun ang pagiging pinuno. Ang pagiging pinuno, iniisip mo yung mga kasamahan mo, hindi lang yung sarili mo. Tsaka hindi mo rin masisi yung mga empleyado. Hati kayo 12-12 nga kung tutuusin. So kumbaga hindi nila alam kung sino talaga ang susundin talaga, no? Tapos ganyan pa ang maririnig mo. So imbis na ma-uplift mo yung kanilang moral kasi nga doon pa lang sa paghati di na nila alam merong isa, sabi ni Senator Cayetano na dapat i-stream pa rin ito, wag pigilan, ganito ganyan, hati na sila di mo maintindihan yung kung saan sila, tapos gaganunin mo pa na mga kataga na hindi na nakakatulong din sa institution po, Prof. Tsaka, Admar, wala nang statesman sa kanila. Wala kang nakitang nagmamatanda o kinakausap, kayo, mag-usap tayo. Alam mo, nung panahon namin kasi, naabutan namin yung mga talagang sinauna sa pagdating sa legislative. Parati yun nagro-cross ng aisle. Yung majority pupunta sa minority, kakausapin. Ang parati ko naalala nun, nung ang minority si JPE at saka si Senator Erap Estrada, si Senator JPE, malalim. Magsama-sama tayo, malalim ang reasoning niya. Si Senator Erap Estrada, magpapatawa lamang yan. Tapos makikita mo, nagsasama-sama na. Sa tingin ko, wala na yung panahon na ganun. Kaya nakakalungkot dahil wala kang makita sino ba yung magre-reach out para umupo at mag-usap. Kasi masusolbahan yan kung kayo ay mag-uusap. Ngayon, kung masyado na kasing naging personal yung nangyari kay Soto at Cayetano, so definitely may iba na naniniwala ako na si Senator Gatchalian decente. Yun nga lang, hindi ko nagugulat ako sa mga sinasabi niya the past few days. Decente yung mamang yan at sana maayos nila ni Senator Cayetano kung paano ang Senado magpa-perform. Importante dyan, independent ang Senado. Kasi nakikita natin ng House of Representatives, talagang ang presidente ang nanunumbra dyan sa speaker. Pero sa Senado, talagang those are 24 independent republics. So, mahirap mong pasunurin basta-basta dahil gusto mo. Opo, bilang panghuli na lang po, Prof, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang nakatutok dito sa mga kaganapan na ngayon at nakikita na nila na ito yung mga binoto ko, sila pala yun. Ito pala yung performance nila. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala sila, tagal-tagal na nila dyan, pero ngayon lumilitaw na yung kanilang kulay. Ano lang po yung mensahe nyo po sa ating mga kababayan po, Prof? Ang ating Senado ho ay refleksyon ng ating mga botante at refleksyon ng panahon, no? Kung kayo hindi natutuwa sa kanilang ginagawa, tandaan po ninyo yung pangalan nila at sa 2028, yung mga re-electionists, kayo ho ang humusga. Doon ho sa naguguluhan,
tingnan lamang ho niyo ang saligang batas. Basta ang ating saligang batas, wordy, mahaba, pero pag binasa nyo, maiintindihan nyo na napakahalaga ng independence. No, independence sa presidente, independence sa magkabilang bulwagan, no. So panoorin po natin, dinang po natin ng maigi, at tama po yung ginagawa nyo. Kung kayo'y hindi sang-ayon, magsalita kayo, dahil ultimately ang bulwagan ng may hawak ng desisyon kung sinong uupo o hindi ay ang taong bayan. Opo. Prof, maraming saluyang board member ng 5th District ng Iloilo at isang batikang abogado. Walang iba kundi si Attorney Rolex Suplico. Attorney, maayong hapon! Mayong hapon sa inyo tanan, Admar. Good afternoon to everyone. Opo, dito na tayo, direkta. For sure, meron kang maiaambag sa... Kasi sentro ngayon ng debate. Nakikita ko sa mga feed ngayon, nagde-debate sila. May quorum ba? Tama ba yung pagpapatanggal sa Senate President? Yung paghalal ng Senate Pro Tempore, acting Senate President? At ano po ang pananaw nyo po dito sa isang paksyon headed by Senador Win Gatchalian, Attorney? Well, una tingnan natin ang kaso ng Abilino versus Cuenco. Alam nyo, si Abilino, sikat na sikat to eh. Siya yung nagsabi ng, what are we in power for? Ano headline yun nung araw 1948-49, sinabi niya yon. At siya po yung first Senate President. So, ano nangyari sa kasong ito? Itong kasong na ito po, si Abilino nag-hold ng session. Kaya lang, alam niya na mag-deliver si Lorenzo Tañada, isang senador din, ng privilege speech at ilabas yung kanyang baho. So, ang ginawa yan, nag-walk out sila. Pag-walk out niya, ang Senate President Pro Tempore ay pumasok. Nag-preside siya ng session. Sa session na yan, ay nag-declare sila ng all seats vacant. No? Nawala ngayon si Abilino kasi ang nahalal na Senate President ay walang iba kundi si Cuenco. That's why tumakbo po si Abilino sa Korte Suprema at nagkaroon tayo ng Abilino versus Cuenco case. Yan, anong significant dito? Sabi ng Korte Suprema, 24 senators. Ang majority ay 13. Bakit 13? At the time, merong dalawang senador na hindi naka-attend physically. Yung isa po ay sa Estados Unidos. Yung pangalawa ay ng ospital. Sabi ng korte, kung ikaw ay hindi mapuwersa ng mandatory process o coercive process ng Senado para mag-attend ng session dyan sa Senado, ikaw ay outside sa territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Bakit sinabi na territorial jurisdiction? Kasi po ang warrant na i-issue ng Sergeant at Arms, ng Senado, na i-enforce ng Sergeant at Arms, ay hindi mo pwede i-apply sa labas ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa, unang isang tao sa Brunei, no? Doon sa Sabah. Okay, malapit ang Sabah. Boundary lang yan, sa likod niyan ay Suluna. Pwede ba ang Senate Sergeant at Arms ay pumunta sa Sabah para aristuhin ka at dalhin ka dito? Hindi po. Pagdating niya doon sa boundary, opisyal pa siya. Paglabas siya sa boundary, ordinarong Pinoy na siya. At hindi niya pwede i-issue o i-pwersahin ang senador na nagtatago sa Sabah para dalhin po dito sa Senado. So, ang sinabi ng korte, coercive processes. Pwersahang proseso na maaring i-issue ng Senado. No, apply sa kasong ito. Okay. Umpisa natin ha. Opo. Sa umpisa, ito pong eleksyon nangyari. Admar, ito yung una. Opo. 24 senators. Okay? Una mo na 13, 9-2. Di ba ganun na nangyari? Opo. Okay. 13 yung mayorya, di ba? 9 yung minorya. Yung minority. Dalawa ang abstain. Di ba yun na nangyari? Sino ang abstain? Dalawa po. Si Senador J.B. Ejercito at saka si Senador Subire. Tama ba yon? Tama. Ang 13, majority yan. Kaya nahalal.
si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at sa yung kanyang mga opisyales, including ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba po, kundi si Senadora Pia Cayetano. Tama ba? Tama ba tayo dyan? Opo, pero kalaunan yung dalawa Hindi na, nag-develop. Ito opo. na. Mm. Number 1 yan, number 1. Ayan, oh. Nag-develop, number 2. Ayan, para naintindihan. Ito, number 2. Di ba yung dalawa lumipat doon sa 11? Tama. Mm. Ha? Opo. Yung dalawa po, ito ha. Yung dalawa po, ito. Lumipat doon sa 9. Kaya naging 11. Tama ba yan? Tama. O, 24 pa rin. Hindi tayo nagdagdag. 24 pa rin. So, number 2 yan. O, itong latest development. Di ba? Ito na ha. O, ito. Bakit nag-12-12 na? Mm. From 13, from 13, 11, umalis yung isa dito. Sino yun? Si Senador Escudero. Lumipat dito sa 11. Ito na ngayon. Tama? Opo. Tama na, number 3 na. Mm. Yung ito ngayon, yung isa dito ay hinalal si Sherwin Gatchalian bilang Speaker pro tempore. Tama? Mm. Yan ang nangyari. Tabla, 12-12. Isang tanong ko, ito ba balido? Ang rason kasi nila, ito po, hindi makarating itong dalawang senador. Sino ito? Una, si Bato de la Rosa. Kasi hindi makita eh. Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada. Kasi sa kulungan eh. Now, balikan natin ang doktrina ng Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung ikaw outside sa coercive processes ng Senado, hindi ka pwede mapuwersa dumating sa Senado kasi nasa abroad ka. Again, ang basis, ang coercive processes o ang puwersahang mando o ang lagay natin na mandamento ng Senado hanggang territorial boundaries lang po ng Republika ng Pilipinas. Pag lumabas ka dyan, wala na yun, wala na yun. Okay? Hindi ka na mapuwersa. Kung sa Estados Unidos ka, hindi ka na mapuwersa para bumalik dito. Tanong, meron bang senador na sa labas ng teritoryo ng Pilipinas? Wala po. Ako po nagdi-disagree doon sa posisyon ng IBP. Wala po. Yan ang lesson ng Abilino versus Cuenco case. Ang senador ngayon, lahat sila 24, dito po sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Wala po wala po may isa na sa labas ng Pilipinas. Kung naaresto si Bato de la Rosa at pinasakay sa aeroplano, dinala sa Netherlands, yes, applicable yan. Kasi sa Netherlands, hindi po applicable yung warrant of arrest o mandamento de arresto na maaaring i-issue ng Senado para puwersahin siya bumalik sa Pilipinas at mag-attend ng session. Hindi po obra doon. Sa sitwasyon ngayon, walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Yan pong sinasabi ng kaso, Abilino versus Cuenco. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Meron bang majority dyan? Majority ba yung isang faksyon dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa faksyon ni Senador Sherwin Gatchalian, illegal po. Opo. Pero Valid pa rin ang paghalal. Ito valid pa rin ang paghalal. Dalawa Ito. Senado. Klaro yan, Admar? Opo. Ito pa rin Mm-mm. sana makita ng ating maraming nakakita ng ating explanation. Opo. Okay? Pero yung sa attorney, sa cloud din po ba sa coercive na kapangyarihan nila, yung nakakulong, kakayanin ba nila, mapuwersa ba nilang maipadalo yon? Kasi yun din yung sinasabi nila, beyond na raw eh. Hindi. Nasabi ng doktrina doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa loob ka ng teritoryo ng Pilipinas, yes. Kasi may isa doon na hospital eh. Mm. Ang isang senador na hospital. Ang isang senador nandun sa US. Ang doktrina nagsabi, kung sa US ka, outside ka sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Therefore, ang proseso para arestuhin ka, para puwersahin, dalhin ka sa Pilipinas para mag-attend ng session,
Hindi po, ano yun, andar? Opo. Outside. Tsaka meron din nagsasabi na during that time, yung sa session na yon, meron silang quorum eh. Bago pa man walk out. Attorney, so kumbaga, buo yung quorum. At nag-decide sila, attorney. Ano masasabi niyo po doon? Well, mali ha. Ulitin ko muna, Admar ha. Ito po, Republika ng Pilipinas. Ito ha. Ito yung boundary. Itong Estados Unidos. Opo. Ang ating warrant of arrest, lahat na coercive processes ng Republika ng Pilipinas, hanggang boundary lamang. Paglabas natin sa boundary, dito ka na sa Estados Unidos, hindi na obra. Opo. Para klaro ha. Mhm. Para klaro. Okay? So ngayon, kung sa Amerika ka ba, pwede ka ba aristuhin dito at ipadala ka sa Pilipinas para mag-attend ka ng session? Hindi po. Hindi yan katulad ng poder ng ICC. Opo. Tsaka, meron din silang ginawang example, attorney. 2015 daw, nangyari daw na naging ilan na lang sila. Kasi nga po, maraming wala. Yung 2015 na pag-alaman, na 4 pala doon, wala sa Pilipinas. Admar, Korte Suprema nagsabi. Yung sinabi nila, hindi naman dinala yan sa Korte Suprema para may interpretation sa Korte Suprema eh. Opo. Ito, Korte Suprema po ang nagsabi, Court of Last Resort. Opo. Yan po ha. So, sana po naintindihan yung explanation na ginawa ko ngayon ha. Opo. Attorney, isa Alam pa. niyo po, lahat na law student, nag-aaral nito. Nag-aaral nitong kasong ito. Political Law 2 ito eh. O Constitutional Law 2. First year ka niyan eh. First year, second semester, alam mo na yan eh. Opo. Na ang coercive process ng Pilipinas, hanggang boundary lang ng Pilipinas eh. Pag lumampas ka sa boundary, doon ka na sa ibang bansa, hindi na obra. Ang katanungan ko, meron bang senador na nandoon sa ibang bansa? Wala eh. Opo. Ang lahat na senador ay nasa Republika ng Pilipinas, nandito lang po sila sa loob ng Pilipinas. Ito pa, Admar ha, sabihin ko ha, 9 years ako sa Kamara de Representantes, marami ako nakitang priso dinala doon sa hearing. Nag-obey sila ng summons o invitation o subpoena ng House of Representatives. Ako po yung doon. Napadala nga nila si Madriaga, di ba? Sa House. Oo. Bilanggo din yun, di ba? Madriaga, saan magaling yun? Ito pa, Admar ha, yung mga drug lords. Tama, last time. Oh. Yun, sina Kerwin, sino pa yung mga iba? Yung namatay nandong COVID. Tama. Pero ito pa, attorney, do you think na kailangan pang magamit yung Avellino versus ano na yan? Kasi sa 1935 Constitution, kung ihahambing natin sa 1987 Constitution, sinasabi sa 1935, the Senate shall elect its President and House of Representatives its Speaker, period. Each House shall choose such other officers as may be required, period. Pero dito sa 1987 Constitution, malinaw dito sa Section 16, sabi dito, Senate shall elect its President and the House of Representatives its respective members. Malinaw dito, sinabi sa 1987, kumpara sa 1935 na wala yung mga katagang majority vote. So, ibig ba sabihin, kasi itong 1949 na desisyon na ito ng Korte Suprema, hango pa ito sa 1935 Constitution. So, hindi na akma na gamitin ito sa kasalukuyan, attorney? Admar, ako po sumasang-ayon pa rin doon sa 1947 interpretation based on 1935 Constitution. Bakit? Kasi po, reflected na yan sa rules of the Senate eh. Nandun yan sa rules of the Senate eh. Aking opinion ay good law pa rin yon. Ang Avellino versus Cuenco case. So, balikan kong katanungan mo, Admar ha. Balikan kong katanungan mo. Saan ang balido? Ito? Paghalal kay Alan Peter Cayetano? O ito? Paghalal sa kay Sherwin Gatchalian? Opo. Tsaka, meron... Ito ang sagot ko ha. Ito po wala. Kapos 13. Kapos sa 13. Ito, tumpak sa 13. Opo.
Kapwa rin nagsabi na sila yung mga ngasiwa sa impeachment court. So, 2 impeachment court ang dadaluhan ng Vice Presidente. Ito na nangyari. Nothing will prevent them from convening their own impeachment court. Okay? Ito po, halitin natin ha. Ito po ang mangyayari nito. Okay. May mga problema pa tayo. Halimbawa, sa Lunes, ay mag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing yung paksyon ni Gatchalian. Walang iba kundi si Senador Tulfo. Sino mag-attend doon? Ito pa ha. Pangalawa, sa SONA, sino mag-attend? Alang-alang naman na si Alan Peter Cayetano, kandungin niya si Sherwin Gatchalian. 3 na sila doon. Apat na pala. Speaker, 2 Senate President, tapos ang Pangulo. 2 lang. Admar, ito yung advice ko ha. Kung mag-attend si Sherwin Gatchalian, uupo sa kanya si Alan. Kasi si Alan yung Senate President. Kakandong. Pero ito, Kandungin niya si Alan. Opo. Ito, attorney. Sino po ang magrereklamo sa Korte Suprema? Well, maaring isa sa kanila. Ito ha, ito opinion ko lamang. Okay? Kailangan mo na ng ito interpretation kasi ito away po ito ng parang pwede ko makumpara away sa lupa. Bakit sinasabi ko? Well, kasi yung Senado, pinag-awayan na nila eh. Okay? Hindi mo ma-prevent ang isang senador na pupunta sa kanyang kwarto. Tama, hindi? Kasi lahat sila may opisina doon eh. Tama ba, Admar? Opo. Ang control na importante dito, ang session hall. Okay? Ngayon, nung nakita ko kahapon ang nangyari, akala ko kasi may control ang Gatchalian faction sa premises ng Senado. Wala pala. Bakit ako nagsabi na wala? Imagine mo yung DILG secretary, ginawa nilang security guard. Ano yung motto ng DILG secretary? No ID, no entry. Diba? Hindi naman daw siya andun para attorney, papalabas naman daw siya, sabi niya. Pero iba yung sinasabi sa video. Dapat sinabi niya, nagsumasayaw siya ng chatsa nung nakita niya si Robin. Pero ito, attorney, ang kawawa dito, kasi kanina narinig ko yung interview din kay Senador Erwin Tulfo na nagalit siya doon sa mga taga-USAA, mga pulpul daw, bakit daw pinayagan. Kawawa dito yung mga empleyado ng Senado, hindi nila alam kung sino ang kanilang susundin dito, attorney. Ito according to the rules of the Senate, lahat ng officers ng Senate, ano yan? Speaker, Senate President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms, elected by majority vote of all the members present. Ngayon, sino ang may control? Sino may hawak ng susi sa kandado sa Senado? Well, ako, advice ko lang as a lawyer, dapat may padlock na yung session hall, Yun nga po, yung problema din dito, dapat attorney. may gwardiya na yun, Opo. Dito naman sa Senate pro tempore, ang sinasabi pwede siya kapag namatay, incapacitated yung Senate President. Lagay natin na Admar, call absent. Kasi minsan absent sa session hall ang Senate President, nagpe-preside, Speaker, Senate President pro tempore. Tsaka same din, ang tempore ay iboboto ng majority. Majority of all the members of the Senate based on Senate rules. Pero doon sa push na magkaroon po ng pagbabakante, attorney, sa mga ganun posisyon, majority Ganun din. Kasi halal mong bago 13 votes din. So ito opinion ko pa rin to. Ito. Ang 13 po, sila pa rin ang may mandatos. Okay? Ang mandatos ng langit ay nasa 13 na boto. Okay. Ngayon, tanong. Ginawa nyo ng 12-12. Nagpalit na kayo Para ito, 12-12, nagpalit na kayo Para sa akin, ito ay walang legal basis. This is in violation of the
Abilino versus Cuenco case at in violation ng saligang batas at in violation ng rules of the Senate. Opo, huli na lang, attorney. Doon ba ang relevance ba nito ay dahil sa impeachment or dahil doon sa flood control project anomaly? Kung bakit ganito nangyayari? Alam mo, Admar, hindi ito chicken and egg which comes first Kasi maaari magsabi ka na una ang manok, maaari ka magsabi una ang itlog. Hindi Ang unang pumutok po ay flood control scam. Inimbestigaya ng Senado, ang latest na numero dyan na ninakaw ay 1.7 trillion pesos. Ulitin ko po hindi milyon, hindi bilyon, kundi 1.7 trillion pesos. Huminto ang investigasyon. Yan po ang ugat. No? Ano pa nangyari sunod? Ang sunod na nangyari po, ang presidente ay nagsabi, mahiya naman kayo. Tapos naglabas ng sumbong sa Pangulo website, nalaman natin, flood control pala is a generic term and there are around 18 categories including seawall, slope protection, blah blah blah. Part yan lahat ng flood control as a generic term. Ngayon, sinong involved dito? Karamihan na congressman po. Karamihan na senador. Involved din Ang Congress ng 2022 up to 2025 ay Kongreso, ulitin ko po ang Kongreso ng 2025 to 2022 to 2025, yan po yung 19th Congress, kasi 20th Congress tayo ngayon, yan po ang Kongreso ng mga kawatan. Uy. Except for a few. Grabe. Ulitin ko Kongreso ng mga kawatan, 2022 to 2025, except for a few. Opo. Ngayon, sinikreto nila yan In fact, hindi natin alam kung magkano ang allocation nila. Billion-billion pa lang allocation nila. Okay? Sinekreto rin nilang pangalan. Last December lang natin nalaman ang pangalan yan, allocables pala. Nako po. Pero ito... Nilabas. Yan. Yan talagang ugat. Yan talagang ugat. Okay? Ngayon, isa pang problema dito, ganito. Sino ba naniniwala na ang presidente inosente? Okay? Yan din yung isa sa mga katanungan. Mar siguro naniniwala Attorney, madamo nga salamat kasi ang susunod kong guest si Professor Malutikia. Maraming salamat po. Attorney, meron silang hiling sa next time daw mag-guest ka. Ano na raw, kakanta ka na. Attorney, madamo nga salamat. Para may mga Oo nga. Oo, importante na maintindihan Okay? Maraming salamat po. Tabayanan natin. Maayong hapon sa tanan. Si Attorney, makasama na. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero